If you're blessed, say amen. If you're blessed, say amen. Kaya batiin natin ang ating kapatid. God bless you today. God bless you today. God bless you all. Hontoni mga kapatid, it truly is great. Hontoni, it truly is great na magpurit, magsamba sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya naman, let us kalma muna ang ating mga hearts. I-open ang ating mga hearts, ang ating mga minds para sa ating mapapakinggan ngayon. Amen po ba, mga kapatid? Sino pong nakakaalam kung anong event po meron tayo today? It is Father's Day. Kaya batiin natin ang mga Father's Day dyan. Happy Father's Day, mga kapatid. Mga boy, Happy Father's Day para sa ating, amen po. Amen po. And, ayan, Father's Day. And yan po mga kapatid, if namalayan po natin, ang ating kanta po is, di po siya talaga about Father's Day. Alam mo po ba bakit? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon is di about Father. Hindi po mga kapatid. Pero appropriate din po. Happy Father's Day po sa ating mga nakikinig na mga fathers. But I know, mga kapatid, na hindi po madali maging father. Alam po ba natin, mga kapatid, na yung Mother's Day ay isa sa top na sineselebrate na day sa whole world. Diba? Actually, nasa top 5 po siya yung Mother's Day. Alam po ba natin kung pang ilan yung Father's Day, mga kapatid? Alam po ba natin kung pang ilan yung Father's Day? Yung Mother's Day, pasok siya sa top 5. Yung Father's Day po ba, mga kapatid? Do we know? May top 1. Wrong. Ang Father's Day po, mga kapatid, nasa top 27 po siya. Ang dami pong nauna sa Father's Day. Pero kaya makikita natin, mga kapatid, hindi din po madali maging father. Kasi may mga troubles. Ito po yan. Na yung trouble ng father is trouble ng bawat isang membro ng family. Mga kapatid. Amen po, di ba? Kaya if trouble mo po, ang trouble ng buong membro, lahat ng members ng family, may trouble ka din po, sobrang daming trouble. Trouble times N. Trouble times 2, times 3. Ilan kayo sa family? Ilan kayo sa family? 7. Trouble times 7. Plus 1. Di ba? Medyo, ano po yan? Kasi haligi ng bahay eh. Diyan nakasandal lahat. Lahat ng bigat, lahat ng pressure, andyan mga kapatid. Kaya naman, pag ang gulo-gulo, G-O-O-G-L-E, gulo-gulo. Hindi po ba mga kapatid? Pag ang gulo-gulo na po ng buhay natin, mga kapatid, medyo distracted po yan. Konting problema nga lang, stop. Kalma muna tayo. Mag-isip muna ako. Di ba? Kasi pag tuloy-tuloy po tayo, sobrang gulo, daming distractions, ang daming noise, ang daming problems, ang daming challenges, ay ang hirap po mag-isip. Ang hirap po gumawa ng tama pag distracted po tayo. Poging mga kapatid, hindi ka po Lord, ito kasi, amen, tapos na, wala na. Diba?
Mga kapatid, no. If we're talking with God, may sagot din po ang Panginoon. Di lang po tayo yung nag-abratatat. May sasagot si Lord sa atin. Ang problema po, pag sobrang gulo na ng isip natin, di ba? Di na natin marinig yung sagot. Kaya, importante po ito, lalo na po sa mga fathers, lalo na po sa mga pasan-pasan, yung troubles ng buong family. When you are in trouble, dapat hanapin natin po yung clarity. Pursuit for clarity, mga kapatid. Ano, marami sa atin nakapakinig na nito. And may iba din na di pa nakapakinig. Pero may reason kung bakit ito yung ni-reveal ni Lord na pag-uusapan natin for today. Amen po ba, mga kapatid? Sino po ditong nagugulan sa buhay? Wala. Ako lang ba? How to be you? How to be you? Ang gulo-gulo. Di ba? Daming challenges. Sino po ditong may mga problema? Ayan. Yan, mali pala yung tanong. Mali pala. Wrong question. Take two. Di ba? Diba? Kaya mga kapatid, ito po yung maganda po yung pag-uusapan natin ngayon. Paano na lang? What if di na siya clear? What if ang gulo-gulo na? Kasi, mga kapatid, nagsasalita si Lord. And ang danger if di natin napakinggan yung mga sinasabi ni Lord. Amen po ba? So, mga kapatid, yan. Ito, pwede natin isulat sa ating mga notes. Yan. Ito yung question. Ano ba naman to? Every time mag-preach si Pastor Yoma, laging may question. Oo. Dapat yung sagot dito, 3-paragraph essay dayo. 5 sentences each, minimum. 500 characters. Di pa mga kapatid. Maganda po kasi na itong tanong na ito, maisulat natin. Have you ever been distracted? Hindi po ba, mga kapatid? Have you ever been distracted? Sa mga distracted na dito, say amen. Amen. Ayan, dami pala. Akala ko, ako lang eh. Di ba? Amen. Mga kapatid. Kaya naman, if you are indeed distracted, what should you do? What should we do? Nga naman dapat gawin? Manatiling distracted? Ay, may mga ganun po, mga kapatid. Tawa po tayo, pero may mga ganun nila. Gusto po silang distracted. Oh, hindi nila gustong distracted. Ayaw nilang ayusin yung distraction. Pero, dapat may gawin po kasi tayo. So, eto yung tanong. Have you ever been distracted, mga kapatid? Alam niyo po kung bakit ito yung tanong ko? Kasi may character po sa Bible na sa sobrang ka-distracted niya, kaharap niya na si Jesus, kausap niya na si Jesus, one-on-one sila nag-uusap, di niya pa rin narinig. Diba? Tayo, maintindihan pa natin, di ko narinig yung sinabi ni Lord kasi He speaks with us through the Spirit. Pero pagkaharap mo na si Lord, tas di mo pa rin narinig yung sinasabi niya, like physically, andyan na si Lord eh. Tas di mo narinig yung sinabi niya, you have no excuse. Talaga, hunto ni. Wala tayong may excuse dun. How distracted do you have to be na di mo marinig yung sinasabi ng kaharap mo? Sino ba to? Who is this distracted person, mga kapatid? May isi-share ko po, may isi-share po ako sa inyong story about a person, a lame person, a lame man. And para po sa mga lame means hindi po boring. Pwede din po kasing, you are so lame. Boring mo naman. Pero hindi po to boring. Lame man po, it means lumpo. Hindi makalakad. Yes, waist down. Hindi po siya makalakad. Naglalakad siya with his hands. Paano po, Pastor? Hindi. Pagapang lang. Di ba? Sample. Wag na. By faith. Walk by faith, not by hands.
Sabi dito, mga kapatid, pwede po natin buksan ang ating mga Bible. Alam kong may mga Bible po kayo dyan. Hugutin po natin ang ating mga Bible. Alam ko po na napag-usapan na natin to, but ito po kasi maganda. Kasi I don't know about you mga kapatid, but every time madaanan ko po itong verse na to, lagi akong may bagong country. Bagong natututunan, bagong nakikita, bagong nanonotice. Kasi nung una, sabi, lame man. Oh, yes, lame. Pinagaling ni Lord. Hey, the end. Di ba? Pero nung binasa ko, ay, malakas tama nitong layman na to. Matindi pa itong layman na to. How distracted could this layman be? Bakit ko nasabi yun mga kapatid? Sabay po natin basahin. Diba? Ay, before po tayo mabasa, di dapat mawala yung prayer. Ayan, sobrang distracted. Before po tayo magbasa, pwede po tayong tumayo. At tayo po'y manalangin nang wala pong magawa ang kaaway sa atin. Yeah, let's pray. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord. Truly, Lord, you are great. Yes, Lord, the world is full of distractions. Yes, the world is full of trials, tribulations, Lord, but we believe, Lord. Like we sang a while ago, Lord, the peace. You can bring the peace into our life, Lord. You can calm the storms in our life, Lord. Kaya naman, Lord, this moment, Lord, we beseech you, Panginoon. We pray to you, Lord. Give us the peace in our hearts. Give us the clarity in our minds. And anoint our lives, Lord. Naway tumatak po itong matututunan namin sa buhay namin, Lord. And make us your walking and living word, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po mangunahan sa amin. May you be the center of this all. Sapagkat sa inyo lamang po itong kadakilaan na nawi-witness namin ngayon, Lord. To yours be the honor and the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Whew. So, mga kapatid, ayan, balik tayo. Ready po natin ang ating mga notes. Ayan. Marami po tayong, yes. Ano lang po ito mga kapatid? 3 verses, pero Anthony, every time mabasa ka ito, why? Why would you do this? Why? Diba? Gigil na gigil. Pastor, ba't gigil na gigil ka sa layman? Because, ito ngayon. Sabi po kasi dito, naglalakad po si Jesus. Konting background. ay, pabasa na. Ay, laging, hindi mga kapatid. Konting background po before tayo mag-proceed. Ayan. Dati po kasi, may tinatawag po silang Pool of Bethesda. Alam po ba natin tong Pool of Bethesda? Sino ma-idea kung ano tong Pool of Bethesda? Alam nyo? Hindi. Biro lang. Mga kapatid, the Pool of Bethesda, ito po yung pool kung saan may bumaba daw na angel. Tapos every time pumapagaspas daw yung wings ng angel, bumubula daw yun. And sino yung unang makapunta sa bula na yun, sa bukal na yun, nahihil siya. Pero only one person at a time. Kasi, parang ilang beses po siya bubukal. Bulakal. Yung bumubukal po yung tubig. And every time, isa lang po yung gumagaling. Kaya, sa Mawari, sa paligid po ng Pool of Bethesda, napakarami pong may kapansanan na naghihintay na bumula po yun. Tapos paunahan po silang pumunta doon sa gitna para gumaling. Ang problema po, ito ngayon. Ang bilis tumakbo ng ibang tao. Pero itong layman po natin, di po siya makatakbo. Apo. Mahirap po tumakbo pag ayaw makisama ng ating mga paa. Kaya po, ito po ngayon. Ito yung time na nakita ni Lord yung layman. Sabi po si dito, when Jesus saw him,
Nakita ni Lord yung layman, mga kapatid. Nalalakad si Lord, tapos kita niya layman. Immediately, he knew. Huh? See, Jesus saw him and knew he had been ill for a long time. Mga kapatid, he had been ill. Nakita lang ni Lord. Tapos biglang nalaman ni Lord eh. Pag gano'n ni Lord, ting, ay, ang tagal. Nalaman agad ni Lord. Alam po ba natin kung gaano ka long time tong layman? Gaano ka long time siyang lame? More than 30 years, mga kapatid. More than 30 years ang layman na tong hindi makalakad. And for ilang decades din siya naghihintay doon sa paligid ng Bethesda, pool of Bethesda, para lang gumaling. Nakita ni Lord and na-realize na, ang tagal nitong di na makalakad. Ang tagal nitong taong desperate. And he knew he had been ill for a long time. So, ang ginawa ni Lord, he asked him, sabi niya, lapitan Lord. Psst. Sabi ng layman, sabi ni Lord, would you like to get well? Di ba? Pag tayo po mga kapatid, I'll ask you this. Pag ikaw may karamdaman, cancer, lame and cancer, sabay eh. And you're desperate. Pag may tinanong ka, bigla ka, psst, would you like to get well? Anong sagot? Yes, di ba? Pero itong layman, mga kapatid, kaya sobrang frustrated ako. Kasi ang sinagot niya, sabi ni Lord, would you like to get well? All he had to say is, yes. Anong sagot ng layman? I cancer. I can't. Sabi, iniisip ni Lord, di naman yun yung tanong ko. Teka lang. Teka lang. Huh? I can't, sir, the sick man said, for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Someone always gets there ahead of me. Ngayon, alam niyo na kung bakit sobrang frustrated ko. Nung una kong binasa, okay, yes, layman, gumaling, yay! Pero nung binasa ko ulit, teka lang, Kasi nilagay ko yung sarili ko sa situation ng layman. Would you like to get well? Yes. Boom, galing. Pero if makikita po natin mga kapatid, may isa pang verse before yung question and galing. So what's the point of this verse? Malalaman po natin yan. And sabi dito, pero ang maganda mga kapatid, Jesus was like, okay, take 2. Okay. Whatever. Diba? Okay, I'll take it. Your answer means yes. So, ang sinabi ng Lord, stand up, pick up your mat, and walk. Diba? Stand up, pick up your mat. Di po ba mga kapatid? Still, kahit yung layman distracted mga kapatid, merciful pa rin ang Panginoon. Amen po ba? Sobrang bait pa ng ating Panginoon. God is good! All the time? Alam niyo pala yung pattern. Chinecheck ko lang. Gising pa ba itong mga taong to? Sobrang tahimik eh. Kinakabahan ako sa inyo. Teka lang, sobrang seryoso niya. Di ba? Gising. Oo. Yeah. Check ko yun, maging alert. Alert. Di po ba? So, dito mga kapatid, sobrang clarity na lang talaga yung importante. Kasi, pwede ding mangyari sa atin ito ng layman, mga kapatid. Sasabihin natin, oy, pag ako tinanong ni Lord, yes agad. Pwede nga. Di ka sure? Di ka sure. Kasi darating yung time, mga kapatid. Ay, may time talagang darating. Hunto niya, I'm telling you. Some of you might have experienced it. Some of you might have not.
But some of you that have not, don't worry, you will. You will experience something that will distract you so much that pwede po itong mag-prevent sa inyo para makapakinggan yung word ng ating Panginoon. So, distracted mga kapatid. What should we do when distracted? What should we do? Alam po ba natin yung gagawin pag distracted? Akala ko alam. Tatapusin ko na to. Hindi po ba? When we are distracted, mga kapatid, first and foremost, we should calm down and receive His Word. Diba? Di nyo lang po alam, mga kapatid. Kanina po, kailangan ko pong mag-calm down and receive His Word. I will not explain. If you know, you know. Diba? Calm down and receive His Word. Mga kapatid, diba? Sabi ni Lord, pray so that you will not fall into temptation. Diba? Pray so that you will not fall into temptation. Why? Because through prayer, mga kapatid, ito po yung moment natin na kausapin si Lord, tapos si Lord kakausap sa atin. Ang problema, pag hindi natin pinakinggan yung word ni Lord. Kasi ito po yung nangyayari sa layman. Ito po yung cause ng aking frustration. He did not receive God's word. Like literally, kaharap niya na si Lord. But he was so distracted. He was so distraught. Distraught means, naririnig ko distraught. Distraught means sobrang troubled. He is so troubled, he did not hear God's word. Sa second read-through ko po, mga kapatid, napatanong po ako bakit ganun yung sagot niya? Why did he answer that way? Because, dito pa lang mga kapatid sa question ng Lord, would you like to get well? Yes. Yes, Lord. Tapos na Tapos tayo. 1 point lang tayo today. Uwi na tayo pagkatapos. Pero hindi, mga kapatid Kaya importante po, mga kapatid. Ang daming problema ng taong to. Yung kasagutan sa mga problema niya is nasa harap na po. Pero hindi na po ito narinig. Hindi na po narinig. May mga times po, mga kapatid, darating yung time na yung kasagutan sa ating mga pinagpe-pray, nasa harap na natin, pero sa sobrang distracted po natin, di po natin nakita yon. And ito po yung danger kasi yung mga opportunity na yon is far in between. Darating po siya, pero bihira po yung dumating. Hindi po natin alam kung kailan darating. Kaya dapat alert po tayo. Mga kapatid. Dapat alert po tayo. Diba? Ano mo sabi doon? May sabi dito sa Joshua Diba? Kaya sinong nakaalala sa yung kantang Day and night, night and day, let incense. Diba? Bakit incense arise, mga kapatid? Nagfo-focus kasi yun. Diba? Why? Kasi may sabi sa Joshua, ang sabi ni Joshua, ayan, distracted yung ating. Ang sabi po kasi sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth. Diba? This book of the law. The word of God shall not depart from your mouth. What should you do? You should meditate on it day and night.
so that you may be careful to do according to all that is written in it. Di ba? Kung sana yung layman, pinakinggan niya, pinag-isipan bago siya nagsalita. Di ba? Okay sana eh. May isa pa nga sabi dito sa Bible, di ko lang naisulat. Ano yung sabi doon? Be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Di ba? Sobrang bilis mong magreklamo kay Lord, para ka lang si Eminem. Lord, di ko na alam, Lord. Sobrang gulo ng buhay ko, Lord. Di ba? Pati si Lord, teka lang. Nakinig si Lord. Pero nakasulat, binasa niya. Teka lang, ito yung sinabi na lahat. Mga kapatid, calm down and receive His word. Ano bang sinasabi ni Lord sa buhay ko ngayon? Di ba? Ito, if we are troubled, mga kapatid, sulat natin, ano bang trouble ko? Gawin natin systematic to. Di ba? Dapat magsimula tayo sa prayer before natin gawin to. Ay, Lord, ito po yung... Lord, di ba? Kaya nag-i-expect kang... Kausapin muna natin si Lord. Di ba? Pray, then think. Okay. Ito yung problem. Ano bang sabi ni Lord about sa problema nito? Diba? Ano problema mo ngayon? Finances! Ba't laging finances yung sinasabi nito? Ay, yan kasi yung common. Diba? Problema ko ngayon, finances. Finances, okay. Okay, calm down. Ano nung sinabi ni Lord? Problema ko, kulang sa finances. Anong sinabi ni Lord para dumami yung finances? Magbigay. Ay! Teka lang. Wala na akong pambigay. Ang solution, magbigay. Di ba? Pero ito kasi, mga kapatid, ito kasi matindi. Ne? Gusto kong ituloy eh. Pero kadugtong siya sa kasunod eh. Di ba? Patuloy natin yung example na yon. Finances. Finances. Problema ko, wala akong pambigay. Pero ang solusyon na sinasabi ni Lord is magbigay. Di ba mas lalong mawawala? Pero ang sabi kasi ni Lord, pag yung mindset natin, mga kapatid, naka-align sa world na ito, ay of course, illogical talaga. Kasi sabi dito sa next point natin, we should calm down and reject the world. Ay, reject? Bakit ba? Ano bang dapat natin i-reject, mga kapatid? So, iwan muna natin yung finances na yun. Punta muna tayo dito sa layman. Yung layman, mga kapatid! Instead of yes, ang sagot niya kay Lord. Sabi niya, I can't, sir. For I have no one to put me into the pool. When the water bubbles up, someone else always gets there ahead of me. Ito yung problema, mga kapatid. Pag yung mindset natin naka-align sa mindset ng mundo, silang lahat ng andon. Bilang tao lang, dramatic mundo. Hindi. Yun kasi yun. Lahat kasi sila, mga kapatid, naniniwala ng mga pagpapagaling lang. Makapagpapagaling lang is yung pool o Bethesda. Wala nang iba. Kaya di niya nakita yung di na narinig yung word of God. Kasi yung pinapakinggan niya is yung word of the world. Diba? Sabi niya, ay, di ako gagaling. Di ako makapunta doon.
Di niya alam, kaharap niya yung nagpapagaling eh. Kaharap niya yung pinanggalingan ng kagalingan niya yun eh. Pero sobrang distracted. Si Kuya Lame. Man. Di ba? Na di niya namalayan yung katotohanan na yun. Di ba? Minsan sobrang, di ba? Pag sinabihan tayo ni Lord, maglakad ka sa tubig, maglalakad ka ba sa tubig? Sana all. Pero yung instincts natin, di so? Pag naglakad ako dito, teka lang, marunong ba ako lumangoy? Di ako marunong lumangoy, backstroke lang alam ko. Di ba? Ganun lang eh. Di ba? Iniisipan natin yun. Naka-mindset kasi tayo ng mundo. Di ba? Pag sa pagpapagaling, ayan, huwag tayong lumayo. Sinabi ni Lord, ipag-pray mo yung mga may sakit at sila'y gagaling. Wala bang doubt sa isip natin? Kasi yung kanggay kata ng mundo, ang mapagpapagaling lang dito is, doktor, gamot, tubig, Vicks. Di ba? Rapid ayo. White flower eh. Naku, pag pinaghalo talaga itong Vicks at white flower, wala na talaga. Oo. Di ako makatulog, ay Vicks lang katapat dyan. Lagay mo dito. Tingnan natin, makadilat ka pa ba? Tulog talaga yan. Di ba? Mga kapatid, kanggay katakasin natin, nakatali sa mundo. And itong layman nakatali din sa mundo, yung nakikita niyo, pagpapagaling lang is yung pool. Hindi niya nakita yung kaharap niya. Mga kapatid, sometimes we are so distracted na hindi natin nakikita yung katotohanan na yun. And yun yung danger, mga kapatid. Sabi pa dito, sabi ni Lord, sabi sa Bible, mga kapatid, sabi. Diba? Do not conform nga. Dapat, gigil tayo sa transformation na ito talaga. Dapat talaga matransform tayo, mga kapatid. Because napakaraming opportunity na masasayang pag lagi tayong nagko-conform sa world. Balik tayo sa example. Ayan, finances. Di ba? Sino po ditong nakakaalam sa yung walang kamatayan nating verse na ginagamit sa offering ng Malakay 3:10? Oo. Put your tithes into my storehouse. Test me on this. Ano mangyayari? Huh? I will pour upon you overflowing. I will open the gates of heaven and pour overflowing blessings. Di ba? Grabe naman talaga. Ba't gigil na gigil to, pastor? Ay, mga kapatid, di nyo lang po alam. Tayo, tinetest tayo ng mundo. Ay, magbibigay ka ba? Magbibigay ka ba? Wala ka na pa. Wala nang para sa'yo eh. The world might be testing us. Don't listen to the world. Instead, test the Lord in this. Amen. Sometimes, mga kapatid, alam niyo po ba? Medyo excited na kinakabahan ako. Kasi ilang beses na po tinas ni Lord talaga. Na walang-wala na talaga. Tapos, ano ba, magbibigay ba? Hindi. Hindi magbigay. Pero may binalik. And after years, mga kapatid, nagbibigay. Sabi ni Lord, check nga natin. Okay pa kaya? Ay, boom! Teka lang, pag magbigay ako, mawawala naman. Tinetest na naman. Di nila po alam, mga kapatid, saikin.
Recently, may ginawa na naman si Lord. Pinag-pray ko to kay Lord eh. Sabi ko kay Lord, Lord, ang ganda naman ang mga testimony nila sa mga pagbibigay. Kaso ako, wala akong testimony. Ito yung prayer ko nung una. Wala kasi akong testimony, Lord. Bigyan mo naman ako ng testimony, Lord, oh! Ngayon, Lord, parang medyo madami na akong testimony, Lord. Kalma lang. Teka lang, Lord. Pero no, mga kapatid, may nangyari ulit. Tinest na naman ako ni Lord. Hawak mo na, bibitiwan mo ba yan? Lord, bibitiwan mo ba yan? Sige na nga. Nakangiti ako nagbigay. Ang sakit sa puso noon. Hindi mo na alam. Ang sakit po. Pero, kaya po bahala sa akin, Lord. Alam niyo po ba gano'ng kalaki yung binalik ni Lord? Mga kapatid, yung binalik ni Lord, kontani. 7 figures. Glory to God! Honto ni talaga napaluhod ako eh. Hey! Praise God. Tama lang talaga. Pero bakit ko sinabing excited ako na kinakabahan? I-check ulit yan ni Lord eh. I-check niya ulit eh. Di man ngayon, di man bukas, pero someday, alam ko mga kapatid, once again, bibigyan naman ako ng testimony ng Panginoon. Praise God! Diba? Praise God! Pero yun lang kasi yung importante mga kapatid. May mga sinasabi kasi yung world na against sa mga sinasabi ni Lord. Pero kailangan na natin pakinggan. Proven tested na po. Sino po ditong na-experience na hindi sila binigaw ni Lord? Amen. He never will. Amen. Just remember, He never will. Kaya pag darating yung time na itetest ka ng mundo, I do not conform. But instead, be transformed, mga kapatid. Kasi once na overcome mo yun, may transformation talaga sa buhay na mangyayari. You might have experienced it. I have experienced it. And praise God for it. Ni minsan, mga kapatid, di nabalik yung mga sinasabi niya. Diba? Alam natin yon. Alam natin yung ending ng story na to eh. Do you want to get healed? Kasi, surprise, surprise. Too late. Magaling ka na. Diba, mga kapatid? Sobrang bait ni Lord. Kaya naman, pag tayo naguguluhan, mga kapatid, remember, ito lang yung maganda eh. Ito yung magandang, yes, maganda yung simula, magulo yung gitna, pero yung ending at least maganda din. Diba? Nagsimula si Lord, gusto mo bang gumaling? Kasi Lord. Si Lord, too late. Sabi ni Lord, stand up, pick up your mat, and walk. Diba? Ito kasi yung maganda. Kaya importante yung Word of God eh. Importante na i-receive natin yung Word. Because may work na kaakibat yun, mga kapatid. May dapat tayong gawin. Ito yung maganda na ginawa ng lame man. May pinagawa si Lord. And guess what? Did He do it? He did. Diba? Jesus told him, stand up, pick up your mat, and walk. After nito, mga kapatid, walang sinabi, walang question, no doubt. 30 years na di makapaglakad, sinabihang tumayo. Ni isang question, buti na lang. Buti na lang. Di na question, kundi diretsong tumayo.
Di ba? Makita yan. Di ba? Diretsong tumayo. Ito yung maganda mga kapatid. And ito yung danger. Itong taong, yung layman, agad-agad tumayo. Pero tayo mga kapatid, ito na. Anong pinapagawa ni Lord sa atin ngayon? There is work. There is something that must be done. What is the Lord telling you to do right now? Diba? May mga notes ba tayo dyan? Sulat natin sa notes natin, what is the Lord trying to make me do? What is the Lord telling me to do? Ano yung pinapagawa ni Lord sa akin? Sulat natin. I'll give you time. Sige, sulat nyo. What is the Lord making me do? Huwag niyong isulat yung tanong, isulat niyo yung sagot. Baka sinulat niyo lang, what is the Lord trying to make me do? Question mark, question mark, question mark. Tapos makalimutan na natin. Huwag niyong isulat yung tanong, isulat niyo yung sagot sa katanungan na yun. What is the Lord trying to make you do? Diba? What am I good at? Ano ba pwede magawa dito? Ay, yung speaker na yan, medyo. Bababa ko yan mamaya. Ay, yung mga taong ito nagugutom, ito pagluluto ko to. Ay, itong offering box na to, parang walang laman. Lalagyan ko ng laman yan. Ay, yung kapatiran ko kanina, nalulungkot, encourage ko. Ay, yung father ko, di ko pa nababati, babatiin ko mamaya. Happy Father's Day. Di ba? Baka naman kasi, ay, nagugutom ako, kakain ako. Wag ganon. Di ba? Ano magagawa natin na mabibigyan kadakilaan ng ating Panginoon? Eh, yung layman, tumayo lang naman siya. Nabigyan na ba ng kadakilaan ng Panginoon? Of course! He is a living testament, mga kapatid, ng glory of God, ng grace of God, the healing from Him. And nakataga na yan, mga kapatid, sa Bible for all time. Natin pag-usapan, kaya nga natin pag-uusapan ngayon eh. Dahil sa ginawa niya sa layman and sa ginawa ng layman, para kay Lord. The Lord said, stand up. The layman stood up. And he was healed. Because why is it so important to do His work, mga kapatid? The Lord is powerful. The Lord is something great. Sabi ng centurion Lord, I am not worthy to have you under my roof, but only say the word, and it will be. Only say the word, mga kapatid. Naintindihan ng centurion Alam po ba natin yung centurion? Parang siyang general, parang commander ng army, ng grupo ng mga maraming tao. And alam ng army, sabi ni centurion, I know na pag sinabi kong they will go there, they will go there. If I tell them to do this, they will do this. So that only say the word. You only say the word. Sabi ng centurion kay Jesus. Diba? And it will be. And my servant will be healed. Diba? So if the Lord tells us, if the Lord is telling us to do this, anak, mag-commit ka na sa praise and worship, then it will be. Anak, invite mo na itong parents mo. Invite mo na itong anak mo. Then it shall be. Anak, kung may makita ka dyan sa labas, kausapin mo agad. Lord, mahiyain ako. Lord mahiyain ako, Lord. That is not me. But it's not my will, Lord. But let your will be done. So it shall be. Di ba mga kapatid? May work. May dapat tayong gawin. Di ba? Ano yung slogan natin for the year? Akala ko nakalimutan na natin Go for more, di po ba?
There will never be a more if there will be no work. There will never be a harvest if there are no farmers, mga kapatid. The workers. Di ba? Si Lord na mismo nagsabi, honto nito talaga. The harvest is plenty. But the workers are few. So, paano na lang yung work? Di ba? Sino po ditong din pinabayaan ni Lord? Di ba? He's so good. Amen po ba? God is good. All the time. Yes. Gising pa. Okay. Di ba? He is so good, mga kapatid. He's been so good to us. So what am I doing because He's been so good? Di ba? Father natin siya, mga kapatid. Di ba? Father's Day. Lalo na ngayon. Today is Father's Day. Di ba? Tanong niyo, who's your daddy? Di ba? The Lord. Di ba? Who is your father in this world? Di ba? And who is your father na hindi po tayo pinapabayaan? Di ba? So what are we going to do to Him, for Him, this Father's Day? Ay, Father's Day pa lang ngayon. Di ako ngayon pumunta. Gawa tuloy ako ng work. Wag ganyan, mga kapatid. Diba? Sobrang gulo ng mundo, mga kapatid, but only this. You only need to listen to His Word. Listen! Listen well! Listen properly. Di po ba? And ito kasi, mga word ni Lord. All of the times, most of the times, it goes against the world. Diba? Sabi ng world, pag sinaktan ka, sapukin mo. Pag binato ka ng bato, batuhin mo din ng bato. Diba? Ay, hindi. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Isang buwan na tinapay. Tigil, bato na din yun eh. Di ba? Frozen tinapay eh. Di ba? Ang galing mo din na. Batuhin mo ng pinagong. Bigat nun. Subukan niyo yun. Punta kayo sa Sarsia. So, mga kapatid, sabi ng mundo ito, but the Lord says otherwise. Di ba? Pag sinampal ka sa kaliwa, pasampal ka din sa kanan. Di ba? Sakit naman nun, Lord. Pero yung point kasi, mga kapatid, sundin lang natin, magtiwala lang tayo. Nagtitiwala ka ba kay Lord? Sa mga nagtitiwala kay Lord, say Amen! Amen! Yan pala eh. Yun lang eh. So you will reject this world. And once na-establish na natin yan, I will reject, Lord, kahit sabi mo kasi, Lord, ito. Sabi mo kasi, Lord, nahahayo ako, Lord, mag-i-invite ako. Kahit nakakahiya, kahit sabi ng world, ayaw nila, but still. I will respond to your work, Lord. I will respond to your work. Kaya naman, Lord, praise God talaga. Kasi wala tayong dapat i-alalahanin eh. Mga kapatid, nag-o-overthink lang tayo dito sa mundo eh. Naguguluhan tayo eh. Ang daming mga problema dito sa mundo. And note, mga kapatid, di po yan maubos. After mo pagtagumpayan one problem, uy, surprise, surprise, another problem. But mga kapatid, we should not be afraid.
He said, fear not, for I am with you. Diba? What a good Father. Be not dismayed, for I am your God. Diba? Huh. Why should you be afraid? I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So what are we so afraid of? What are we so anxious of? What is clouding your mind right now? Anong gumugulo sa isip mo, mga kapatid? What are you doing? Are you surviving or are you living? Nakakapagod mag-survive lang, mga kapatid. Yung giri-giri lang tayo. Yung we barely survive. Gigising tayo magtrabaho para lang may makain tayo kinabukasan, tas yun na yung buhay natin forever and ever. Amen? No. No, amen. That's not how we should live. Diba? We should live without fear. We should live not dismayed. We cannot do this alone, but mga kapatid, andyan si Lord eh. He will uphold us with His righteous right hand. He will uphold us with His Son. Kaya naman mga kapatid, I ask you this. What are you going through right now? Ano yung nagpapahirap sa iyo ngayon? Ano yung nagpapagod sa iyo araw-araw? Ano yung gumugulo sa isip mo? Ano yung bagay na paggising mo sa umaga, parang ang sarap na lang hindi bumangon? Nakakapagod. Ano yung mga bagay, mga kapatid, na may maganda sana akong magagawa ngayon, kaso, ito ni. Ano yung mga bagay na di na natin alam anong gagawin natin, andyan pa rin. Mga kapatid, lahat ng mga bagay na yun, lahat ng mga bagay na yan, ilagay natin sa paanan ng ating Panginoon. And ilabas natin sa isip natin yung mga bagay na yan. Because you don't need those things. You don't need that right now. What you need right now is His Word. What did He say? What is He saying? What is the Lord saying to me right now? If you are afraid, don't be. Because even though you walk through the valley of the shadow of death, you will not fear. You should not fear. He is so good. He's so good. He's so good. Diba? Lakas nating umawit kanina. Peace. Diba? He says still. Mga
kapatid. But do we believe in those words? Lakas ng boses natin kanina eh. That He makes the darkness tremble. Do you believe? Do you truly believe? Or baka magulo pa rin yung isip natin? Binasa lang natin yung lyrics? Or galing yun sa puso natin, mga kapatid? Brothers and sisters, maikli lang oras natin dito sa mundo. We don't have a lot of time, but we have enough. So what are we doing? We might be that layman, mga kapatid. Ang dami nating problema, ang dami nating pinagdadaanan. But know that the Lord is always there. The Lord knows your every suffering. The Lord knows your every tear. Alam niya bawat patak ng luha mo, mga kapatid. Alam niya bawat kirot ng puso natin, mga kapatid. And what does He say? Do you want to be healed? Do you want to be healed from that heartache? Do you want to be healed from that sickness? Do you want to be healed from who you are before? Do you want to be someone new, someone greater, someone more? Mga kapatid, let's listen to Him. Receive every word. Don't listen to the world. It's what the Bible says. Seek Him. Seek Him first. And all His righteousness and everything and anything that we need, that we want, shall be added. But seek Him first. Mga kapatid, tumayo po tayong lahat para manalangin sa ating Panginoon. Let's not become like the layman. We worship, we praise to open our hearts, and now that it is open, let's seek the Lord. Speak with Him. Pray to Him. Talk to Him. And ask Him, Lord, oh Lord, oh how great You are, oh Lord. Thank You, Lord, for everything. Maraming salamat po, Lord. Truly, Lord, You are great. Truly, Lord, You are so great. You are the greatest Father we could ever ask for. You never leave us. You never forsake us. You drive away our fear. You give us a strength. You lift us up from wherever we are. You leave the 99 for us, Lord. Oh, truly You are good, so Lord. Thank You, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Thank You, Lord, You revealed to us this word once again.
May this serve as a lesson for us, Lord. Because we know, Lord, like the lame man, you will speak with us. You will talk to us, Lord. And you will ask us if we want to be healed. And the answer is yes. Yes, Lord, because you have overcome this world. Nothing in this world could stop you from whatever you want to do with our life, Lord. Your will be done. Kaya naman, Lord, we pray. Let us hear your voice. Let us see your face. Let us feel your joy. And let us enjoy your love. For you are great. You drive away the fear. You drive away the darkness. You drive away the storms in our heart, Lord. Kaya naman, Lord, we thank you, Lord. We thank you right now. Thank you, Jesus. For without you, we can do nothing. We cannot pick ourselves up. We cannot see the light. We do not know what to do without you, Lord. Kaya naman, Lord, thank you, Lord. Reveal to us. Show us. Show us your face. Lead me to you, Lord. And we know that everything will be well. Everything will be all right. Maraming salamat po, Panginoon. Sa itong biyaya na po sa amin, Lord, sa kabutihan niyo, Panginoon. Never niyo po kaming pinabayaan. Never niyo po kaming hinayaan na maligaw. Never niyo pong hinayaan na maguluhan ang aming mga isip, Lord, nang hindi kami makabalik sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Itong mga problema ito, Lord, why should we fear? Itong mga challenges na ito, Lord, why should we be anxious? Why? There's no reason. For you are with us. Kaya naman, Lord, maraming salamat po, Lord. We pray. May these tests become testimonies. May these challenges become stories we could tell, we could spread to all nations. Use this life, Lord. Use our life, Lord. Gawin niyo po kaming ilaw dito sa mundong ito, Lord. Sa madilim na mundong ito, Lord. And we know that you are here. Maraming salamat po, Lord. Naway sa itong araw na ito, Lord, sa itong buhay na ito, Lord. Patuloy po namin marinig ang inyong mga salita. And patuloy po namin malabanan ang mga gawa dito sa mundo. Sapagkat we only want to do your work, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Baguhin niyo po ang mga buhay na ito. And i-reveal niyo po sa amin ang mga gagawin namin, Lord. For we want more of you, Lord. We want to experience more of your glory, Lord. We want to see more of your greatness, Lord. We want to do more for you, Lord. Kaya naman, Lord, anoint everyone here. Fill us with your presence. Fill us with your spirit. And make us into who you want us to be, Lord. Maraming salamat po, Lord. Naway maibalik po namin sa inyo lahat ng mga mabubuding bagay, lahat ng glory,
all the glory, all the honor. It's all yours. It's all yours. Now and forever. In Jesus' name I pray. Amen.